Irerekomenda na ng PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang buwan ng kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Yan po ay sa gitna ng pagpuna sa ahensya dahil sa pagsasauli ng halos 90 billion pesos mula po sa hindi nagamit na subsidiya ng gobyerno. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. 5% ang monthly premium ngayon ng PhilHealth. Kaya halimbawa, kung kumikita ng 10,000 pesos kada buwan ng isang direct contributor, 500 pesos ang kanyang monthly contribution. Ang sabi ngayon ng PhilHealth, irerekomenda na nila kay Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Ito ay matapos sabihin ng PhilHealth sa pagdinig ng Senate Committee on Health na may 500 billion pesos pa silang pondo. I will convene our team and we will recommend for a reduction in the premium rates, contribution rates to President Marcos po. Opo. Bago nito, sinita ng mga senador ang pagsusoli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa hindi nagamit na subsidiya mula sa gobyerno. Sana raw nagamit na lang sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan niyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Paliwanag ng PhilHealth, legal ang pagsoli ng pondo sa national government. Hindi rin daw ito kinuha sa kontribusyon ng members. It doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth. Ba't hindi nyo po gamitin yung pondo ninyo sa mga mahirap, sa mga pasyenteng naghihingalo, para hindi po masama na walisin ng Department of Finance yung pera ninyo? We are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages, no? In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%, no? So talagang tuloy-tuloy po. Humarap din sa pagdinig si Finance Secretary Ralph Recto. Sumang-ayon daw ang GCG at OGCC na legal ito at hindi sakop ng bawal galawing pondo alinsunod sa Universal Healthcare Act. Hindi rin daw totoong ilalagay sa Maharlika Investment Fund ang pera, kundi sa unprogrammed appropriations o yung mga proyekto ng gobyernong wala pang tukoy na source of funding. To fund the unprogrammed appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Pero ang ilang doktor, nakiusap pa rin na huwag bawasan ng pondo para sa kalusugan. Kami po ang nilalapitan nila, kami po ang katabi nila sa pagdudusa. Excuse me. Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawaging savings yan kasi ito po yung utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan. While the intent of the government to help the economy through the transfer of the funds to the national budget may be meritorious, the means for its achievement is definitely in violation of the law, especially if the health sector is being robbed of the rights due to it. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay po ng planong rekomendasyon nga ng PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang premium contributions, makakausap po natin ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth, si Mr. Ray Balenya. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Ma'am Connie, at syempre sa lahat ng mga sumusubaybay sa Balitang Hali. Sir, ano ho ba ang naging konsiderasyon ninyo sa rekomendasyon na ibabaho yung premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth? At kung matutuloy ho yan, gaano ho ba ang ibababa? Ma'am Connie, syempre ang pangunahing konsiderasyon natin dito yung kapakanan po ng atin pong mga miyembro. Kaya in the light of this development, ay itong ipinahayag ng ating President and CEO, si Sir Mandy Ledesma Jr. So ngayon po ay pinag-aaralan na po natin ito pong panukala na ito and kapag meron na po tayong mga panukala ay agad-agad i-convene po natin yung ating Executive Committee nang sa gayon ay makapag-rekomenda na po tayo sa ating PhilHealth Board at eventually kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. May kinalaman ho ba dito sa inyong inirekomendang pagbaba po ng premium contribution? Ito pong pagsita po ng Senado, doon po sa pagbabalik ng 90 billion, sir?
Well, ang pangunahin nga natin na isinasaalang-alang, Ma'am Connie, no, ay syempre ay yung kapakanan ng ating mga miyembro at nasa provided din naman po sa batas, no, na kapag tayo po ay meron na po na excess funds, ay maaaring ito ay gamitin, no, sa pagpapabuti ng mga benepisyo at gayon din sa pag-reduce ng ating contribution. So ito na po yung provision ng batas na atin na pong tinitingnan para po makagaang naman tayo sa ating mga miyembro, no? So it has nothing to do dito po sa pagsita po sa inyo? Well, sabihin na natin na bahagi na rin po yun, no? Ito kasi yung atin pong laging tinitingnan at Ma'am Connie, yun po ang ating position. Alright, kung ibababa ho itong premium contribution, baka daw magkaroon naman ng epekto ito, no, doon sa pondo at yung mga benepisyong iaalok po ng PhilHealth. Well, definitely, titingnan po natin kung ano magiging impact niyan. So, ang titingnan natin, ano po yung pinakamarapat na level of reduction, no? So, sa ngayon, wala pa ho tayong may bibigay na information patungkol po dito. Pero, ang atin pong mai-assure sa atin pong mga miyembro, hindi po nito dapat maapektuhan yung ating mga benepisyo. In fact, nakaprograma na po, Ma'am Connie, yung ating pong benefit enhancement. Sinimulan na po natin yan last year at magtutuloy-tuloy po yan as directed by our PhilHealth Board. Okay, sabi po ng ilang mga healthcare groups na advocates, kulang daw yung tulong ng PhilHealth kung tutuusin. Pero yung pala, may sobra nga hong pondo. Ano po ba ang inyong posisyon dito para mas mapaganda pa? No? Sabi niyo may mga nasa pipeline na kayo ng mga programa. Pero ano ho ang masasabi niyo unang-una doon sa kakulangan ng nare-receive, no, natatanggap po ng mga benepisyo ng mga PhilHealth members? Opo, Ma'am Connie, we acknowledge, no, yung kanila pong saloobin patungkol dito at ito na po ang atin pong urgently na tinutugunan. Last year po ay marami na tayong mga in-enhance, no, yung atin pong dialysis package at kamakailan ay tinaasan pa natin to 4,000 pesos per session. May mga certain conditions na talagang high burden, no, sa ating mga pasyente at ito po ay itinaas natin ng more than double. Ngayong taon, sabi kanina na nasundan ko yung report po ninyo na 30% of all the case rates, no, ay tinaas natin at hindi pa pagkatapos iniutos po agad ni Sir Manny Ledesma yung pag-aaral para sa next round, no, of increase. So for this year ay talagang nakatuon kami sa pagpapabuti ng ating mga benepisyo. So in due time, Ma'am Connie, ay talagang mararamdaman ng ating mga miyembro yung kanila pong benepisyo from PhilHealth. Sir, may mga nagsasabi ng ibang grupo kung pwede naman daw palang maibaba, no, ng yung kanilang binabayaran. Bakit ngayon lamang? At kung pwede rin naman palang madagdagan yung benepisyo, bakit ngayon lamang? Meron bang specific po na mga nangyari na mga bagay kung bakit maaari naman palang gawin at hindi ho nagawa noon pa? Well, naantala lang po tayo, no, sa ating pong benefit enhancement program. Pero gaya nung sinabi natin kanina, Ma'am Connie, ay sinimulan agad natin yan nung once nag-normalize na, no, galing tayo sa pandemya, ay namamayagpag na po tayo sa pagpapabuti left and right ng ating mga packages. At ito naman po na possible reduction sa ating premium contribution. Sabi ko nga po kanina, ito'y nasa saad din naman po sa batas at bilang pagkilala sa condition, no, sa sitwasyon ng marami po nating mga kababayan na naapektuhan pa rin ng pandemya, na naghihirap, no, mahirap ang buhay, isa itong option na ngayon po ay atin na pong ipinapatupad. Alright, marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Ma'am Connie, maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Yan po naman si Acting Vice President Ray Balenya ng PhilHealth. Ito ang inyong Regional TV News. Ito na po ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Connie. Arestado ang isang construction worker dahil sa paghahalay umano sa 14 anyos na babae sa Iloilo City. Sa Libona, Bukidnon naman, nasagip ang 7 taong gulang na lalaki matapos sumabit sa pinaglalaroang duyan. Ang may init na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nagkagulo ang ilang residente sa labas ng isang bahay sa Libona, Bukidnon.
Nire-revive pala noon ng babaeng nakadilaw ang 7 taong gulang na batang lalaking sumabit sa pinaglalaroang duyan sa loob ng kanilang bahay. Nakita raw ang insidente ng nursing student na si Julia Angela Daculiat na nagkataong naglalaro ng volleyball sa covered court doon. Agad nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR si Julia sa bata. Niambak gyud ko sa coral ni saka na gyud ko dito kay para maka-respond din ko dito ako na din ang mapuli. Umabot ng halos 7 minuto ang pag-CPR niya bago na-revive ang bata. Tan-awon nimo ang bata kanang ang iyang mata na siya control, iyang lips kay luspad na tas kulbaan jud gyud ko niya. Muto sige ko nagpanic nga jud ko ato actually pero kailangan gyud na i-compose akong self mo din to nga nagpadayon jud ko. Nagpapagaling na ang bata sa ospital. Hindi na humarap pa sa kamera ang pamilya ng bata pero nagpasalamat sila kay Julia para sa ikalawang buhay ng kanilang anak. Iniligtas ng mga otoridad ang isang minor de edad na babae sa Talisay, Cebu na umano'y hinahalay ng kanyang stepfather sa loob ng 5 taon. Sa tulong ng isang concerned citizen, ikinasa ang operasyon. Ayon sa biktima, sinimulan siyang halayin ng sospek noong 8 taong gulang pa lang siya. Tinatakot daw siya ng sospek kaya hindi siya nagsusumbong. Arestado ang sospek na sinampahan ng reklamong statutory rape. Tumanggi siyang humarap sa kamera. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang ina ng biktima. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang dalagita. Arestado ang isang construction worker sa Iloilo City matapos umanong pagsamantalahan ang isang babaeng 14 anyos. Ayon sa Iloilo City Police, inutusan ng biktima ng kanyang ina na maningil ng utang sa isang tindahan malapit sa kanilang bahay. Dito nakita ng sospek ang biktima at kaagad niyang hinila papunta sa isang abandonadong bahay. Doon na nangyari ang umano'y pangahalay sa biktima. Tapos ang insidente, nakita ini sila nga duwa sang tag-iya sang abandon nga balay. Nakita niya ni ang biktima kag ang galakat upod man ang gasunod man ang suspitsado. Kag ang biktima ni nga minor nagaduko-duko galakat kag magdiretso pulis sila balay kag amo to ang pagpanugid niya. Dagdag ng pulisya, magkapitbahay ang sospek at biktima. Naaresto na ang sospek na hindi nagpaunlak ng panayam. Nahaharap siya sa reklamong rape. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, ready nang makirun si Korean idol Nancy McDonie sa Season 2 ng hit reality game show na Running Man Philippines. Inanunsyo yan ang King of Talk sa Fast Talk with Boy Abunda. Chika ng former Momoland member sa isang video message, super nag-enjoy siya sa missions at adventure during taping. Ito ang unang proyekto ni Nancy under Sparkle GMA Artist Center. Abangan ang kulitan nila ng runners this weekend, 7:15 p.m. sa GMA. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.